Isa na namang napakagandang pagkakataon ang ibinigay sa atin ng ating mahal na Diyos upang muli tayong magkasama-sama sa ating programang Sinusubaybayan sa oras ng pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Zabat Jr., ang inyong makakasama at kasama rin natin si Pastor Nestor Ilioma, ang ating tagapagpaliwanag. Pastor, kamusta po kayo? Pastor, sa unang bahagi ng ating pag-aaral ay ako ay excited. Sapagkat kagaya ng ating tinunghayan noong nakaraang linggo ay nagsimula tayo sa wakas. At nakita natin na ang wakas ay magiging maaliwalas para sa mga nagtitiwala sa Panginoon, kahit nasa likod ng kamatayan. Kaya nga, sa ating pag-aaral na muli, Pastor, aking inaasahan na marami sa ating mga taga-subaybay at tayo mismo, ako mismo, ay pagpalain ng Panginoon at nawa may mga ilang pang mga butil ng katotohanan ng ating masasagap upang kung magkagayon ay lalo tayong maging iba yung tapat sa Kanya. At bago po tayo tuluyang dumako sa ating pag-aaral, ay atin munang batiin ang lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito. Tanggapin niyo po ang aming mainit na pagbati at pasasalamat sa inyong lahat. Ngayon ay nasa pangalawang serye tayo ng pag-aaral sa aklat ng Job. At isa na namang napakasayang pag-aaral ang ating isasagawa dahil ang pag-uusapan natin ang dakilang tunggalian. Bago natin tunghayan nito, tayo humingi ng patnubay mula sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos na ang luklukan ay nasa mga langit. Sa sandaling ito ay nais naming ipailanglang ang aming papuri at pagluwalhati sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nakakaalam ng lahat ng bagay, at pinapahintulutan mo ang maraming bagay sapagkat sa iyong panukala, ito ang nakakabuti para sa inyong mga anak. Salamat po, Panginoon, nang inyong salita ay buhay at maaari naming panghawakan na sa aming pag-aaral ngayong umaga, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay inyong gagamitin upang ang sino mang bumasa nito, makinig, at isakabuhayan ang mga katotohanan ng aming tinatalakay, lalong-lalo na ang magtapat at magtiwala sa aming Panginoong Hesus, ang magiging daan na kami magkaroon ng kapanatagan at katiyakan ng buhay na walang hanggan. Pahintulutan ninyo na ang pag-aaral ngayong araw na ito ay maging isang pagpapala para sa aming mga masugid na subaybay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ating pag-aaralan ang pinaka-focus ng aklat ng Job, ang dakilang tunggalian. Ito po ang tutulong sa atin upang lalo nating maunawaan ang buong mensahe ng Biblia. Pasimulan natin, Pastor, ang ating talakayan sa pamamagitan ng susing talata na masusumpungan sa Zacarias Kapitulo 3, talatang 2. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, sawayin ka nawa ng Panginoon o Satanas, o ang Panginoon na pumili ng Jerusalem ay sumaway nawa sa iyo. Di baga ito isang dupong naaagaw sa apoy? Ayan, Pastor, ang talatang iyong binasa, Pastor, mula sa aklat ng Zacarias ay bahagi ng isang pangitain na ipinakita sa propeta tungkol sa isang lalaking tinatawag na Josue na ang kanyang katungkulan ay isang saserdote o isang pari, para mas maliwanag. Siya yung namamagitan at nagdadala sa mga tao sa Diyos pagka sila ay humihingi ng patawad. Pero ipinakita na siya ay marumi. Ang kanyang kasuotan ay marumi. Kaya nga si Satanas, kinuha ito na isang paraan upang siya ay husgahan o hatulan at sabing hindi siya karapat-dapat, siya ay marumi. Ito yung role ni Satanas, Pastor. Ipinakikita ng pangitain ito yung role ni Satanas na siya yung nag-a-accuse. Ang pangalang Satanas sa pag-aaral natin, Pastor, ay very simple. Ang ibig sabihin ng Satan ay accuser. Siya yung nagpo-point out kung meron tayong maling ginagawa. Yan ang kanya. Araw-araw yan. Sa lahat ng tao, yan ang kanyang ginagampanan. Hindi naman yung maling paraan, kundi pinapansin niya na, ito yung iyong mga anak, sinasabi ng Diyos. Tingnan mo nga yung iyong mga anak na nagsasabing tagasunod mo. Kung ikaw ay matuwid na Diyos, dapat ang iyong mga anak matuwid. Yung iyong mga tagasunod dapat matuwid. Ito yung role ni Satanas. At kaya nga sa aklat ng Job, Pastor, mapapansin mo na ito rin ang magiging akusasyon niya kay Job
sa kanyang talakayang makikita at babasahin natin mamaya. So doon pa lamang sa talatang sauluhin, pumapasok na yung idea ng tunggalian, ng pagtatalo. Kaya nga, kung aking tatanungin, Pastor, paano ang tema ng dakilang tunggalian makakatulong sa atin na maunawa natin ang buong mensahe ng Biblia, lalo ng panukala ng kaligtasan na ipinakikita ng aklat ng Job? Ayan, Pastor, ang malaking tunggalian, unang-una sa lahat, ay sa pagitan ng Diyos at ng Diablo. Ayan, ang magkalaban, ang Diyos at ang Diablo, na matuwid, banal, at sakdal. Ang Diablo naman na nagkasala, nagkamali, at ang nais niya ay pagsuway at ayaw pagsunod sa kalooban ng Diyos. So ito yung contrast. Nasaan ang tao sa gitna, Pastor? Kung ang tao is siya yung nagiging battleground. Ano sabihin natin, paanong battleground? Yung kanyang kaisipan, Pastor. Dito sa kaisipan natin ngayon, ito yung nagiging battleground sapagkat ang Diablo nag-i-insinuate ng mga maling kaisipan tungkol sa Diyos. Ganon din naman ang Diyos nagsasabi ng paraan na dapat nating gampanan para ang tao ay magkaroon ng karanasan na magkaroon ng tamang kapasyahan. Now, ang tao ang magpapasya, Pastor. So, dito sa malaking tunggalian, yung puwersa ng masama at ng mabuti, ang tao'y naroon at siya ang nagpapasya sa araw-araw kung sino ang magtatagumpay, ang masama o ang mabuti. Kaya nga, ang plano ng kaligtasan naman, ito yung paraan na ipinagkaloob ang ating Panginoong Hesus. Kinuha yung lugar ng taong yaon. Yung tao na hindi siya pwedeng magpasya ng tama, Pastor. Yan. Ang taong nagkamali, ang kapasyahan niya, puros mali. Pero nang ang ating Panginoong Hesus ay mamatay doon sa krus, binigyan niya ang tao ng karapatan na pwede kang magpasya ng tama at sumunod sa tama. So, ano ang nagiging papel natin dito sa dakilang tunggaliang ito na tila ba pangkaraniwang katumbas sa lahat ng kasaysayan ng ating buhay kasama ng kay Job? Ayan, Pastor. Nais yung pansinin na tayong lahat ay kabahagi ng malaking tunggalian. Hindi po pwedeng tayo'y spectator lamang o ikaw ay nanonood lang. Para bang yung may pelikulang pinalabas, tayo yung tagapanood. Hindi, Pastor. Sa malaking tunggalian, ang tao ay actors, mga kabahagi ng nangyayari na malaking tunggalian. Ginagamit tayo kung minsan ng kaaway at tayo na may umaayon sa Kanya o kaya naman ang Diyos ang gumagamit sa atin sa pamagitan ng Kanyang impluensya na tayo'y mamuhay na may kabanalan. Ito yung role na ginagampanan ng tao. Kaya nga, at isa sa napakagandang tingnan natin yung buhay nitong si Job. Kung papaano na nagpasimula yung positibong pag-uugali na pinakita nitong si Job na may kaugnayan dito sa dakilang tunggalian. Ayan, mapapansin natin na si Job ay isang pinagpalang tao. Sisimulan natin, Pastor, ang kasaysayan ni Job ngayong araw dito sa kontekst ng malaking tunggalian. Pastor, ang buong sansinukob ng lalangin ng Diyos ang tao. Inilalarawan hindi lamang ni Job ang kanyang sarili, kundi inilalarawan niya ang katatayuan ng lahat ng tao nang sila'y lalangin mula sa pasimula. Nilalang silang walang kapintasan. Nilalang silang pinagpala. Nilalang silang binigyan ng maraming mga pagpapala na galing sa Diyos. Kagaya rin ni Job. Subalit, dumating ang kaaway. Tinukso ang tao at ang tao naman ay nahulog sa tukso. Kaya nagsimula ang ibang mga karanasan na nagdala ng pasakit at hirap sa kanyang buhay. Pero napansin ko na ang aklat ng Job ay nagpasimula sa positibong aspeto. At ganun din yung positibong aspeto ng kanyang buhay. So kaya nga, ano itong mga positibong ito na may malaking ginampanang papel sa pagharap sa dakilang tunggalian? Ayan, pasisimulan natin ang pagbasa sa unang kapitulo ng Job, Pastor. Kapitulo 1, ang talata ay 1 hanggang 4. May isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job at ang lalaking iyon ay sakdal at matuwid at natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. At may pinanganak sa kanya na 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ang kanyang pag-aari naman ay 7,000 tupa at 3,000 kamelyo
at 500 magkatuwang na baka, at 500 asnong babae, at isang totoong malaking sambahayan. Na ano pat ang lalaking ito ay siyang pinakadakila sa lahat ng mga anak ng silanganan. At ang kanyang mga anak ay nagsiyaon at nagsipagdaos ng kapistahan sa bahay ng bawat isa sa kani-kaniyang kaarawan. At sila'y nangagsugo at ipinatawag ang kanilang 3 kapatid na babae upang magsikain at magsinom na kasalo nila. Pastor, ang unang 4 na talata na inyong binasa mula sa aklat ng Job ay nagpapakita ng napakagandang larawan. Hindi po ba? Unang-una, dinescribe kung anong klasing tao si Job. Unang-una, may 4 na description. Una, sakdal. Ikalawa, matuwid. Ikatlo, natatakot sa Diyos. At ikaapat, humihiwalay sa kasamaan. Now, ito yung description ng isang taong mayroong Diyos. Ito yung description ng isang taong matuwid, Pastor. Now, ating baybayin, ano ba ang ibig sabihin ng sakdal? Pag sinabi mong sakdal, Pastor, ay wala kang maipipintas sa taong yan na mali sa kanyang buhay. Ito yung description na ibinigay ng Biblia kay Job. Ikalawa, matuwid. Ang ibig sabihin, yung lakad niya, hindi siya nagkakaroon ng mga swabbering o maling mga consistent. Yung kanyang buhay ay nasusunod niya yung tamang pamantayan ng Diyos. At ikatlo, ang sabi rito, natatakot sa Diyos. Ang ibig sabihin ng natatakot, hindi yung fear na ikaw ay may nagawang kamalian, kundi yung takot dito ay pagluwalhati. Sa araw-araw ng kanyang buhay, ang goal ng kanyang buhay ay bigyan ng kaluwalhatian ng kanyang Diyos. At siya'y humihiwalay. It's a choice. Nagpapasya siya sa araw-araw na layuan ang mga masasamang gawa sa kanyang buhay. Now, mapapansin niyo, dahil doon, siya'y pinagpala. Ilan ang kanyang anak? 10. 7 lalaki, 3 mga babae. At, Kapitulo 3, binaybay yung dami ng kanyang mga ari-arian. At yung panghuli, Pastor, pinahihintulutan niya ang kanyang mga anak na na sila'y magkaroon ng mga kasayahan, pero binabantayan niya, Pastor. Dahil baka sila makagawa ng hindi tama, na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Ito yung Job na ating nakita sa unang bahagi ng aklat ng ito. So wala kang may pipintas sa buhay ni Job. Ang isa lang naglalaro sa aking kaisipan, paano ang isang taong matuwid, isang taong sakdal, may pagkatakot sa Diyos, at saka humihiwalay sa kasamaan, ay titira sa isang napakagulong sanlibutan. Ayan, Pastor, siya ay naroon sa lupain ng Uz. Ang lugar na ito ay doon sa Mediterranean area, na maaari ay kagaya nun sa pinanggalingan din ni Abraham na may mga paganismong mga paraan ng pagsamba. Subalit, ang taong ito, kilala niya ang tunay na Diyos. So, dito, bagamat naroon siya sa isang dako na ang environment ay hindi tama, Pastor, subalit papansinin niyo, minintain niya. Siya yung acid na nagmi-maintain ng kanyang pananampalataya sa tunay na Diyos ng mga panahong iyon. Yeah. At isa pa nga po ay katulad halimbawa ng ating kalagayan na hindi natin masasabi na ang ating sanlibutan ay isang matiwasay na sanlibutan, bagamat ang panawagan ay kapayapaan, bagamat ang layunin ng Pangulo ng ating bansa ay yung mapayapang sanlibutan, kapaligiran, masayang pamumuhay. Subalit ang realidad, yun hong sanlibutang ito ay napakagulo, na napakahirap mong magpasalamat sa mga nangyayari na marating sa buhay Pastor, mo. Gusto kong iugnay yun doon sa tagpo na kinalalagyan ni Job. Pansinin mo na ang sanlibutang kanyang pinabuhayan ay hindi po sakdal na sanlibutan. Kagaya rin ng ating sanlibutang ating ginagalawan. Ibaba natin ang pagbasa sa 2 talatang magkasunod, 5 at 6 ng talatang Kapitulo 1, Pastor. Yan. 5 at 6 ng Kapitulo 1. Talatang 5 at 6 ng Kapitulo 1. At nangyari ng makaraan ng mga karawan ng kanilang pagpipista na si Job ay nagsugo at pinapagbanal sila at bumangong maaga sa kinaumagahan at naghandog ng mga handog na susunugin ayon sa bilang nilang lahat, sapagkat sinabi ni Job, marahil ang aking mga anak ay nangagkasala at itinakwil ang Diyos sa kanilang mga puso. Ganito ang ginawa ni Job na palagi.
Isang araw nga ang mga anak ng Diyos ay magsiparoon na magsiharap sa Panginoon na si Satanas ay naparoon din naman na kasama nila. Pastor, narito ang isang tagpo rito. Now, pansinin ninyo, paano natin alam, Pastor, na ang sanlibutang ginagalawan ni Job at ng kanyang sambahayan ay makasalanan at magulo rin? Bakit? Kasi nagparty yung kanyang mga anak, di ba? Kinaumagahan, nag-sacrifice siya. Nang ibig sabihin ay naghandog siya ng humingi ng tawad para sa kanyang mga gawa ng kanyang mga anak. Baka sila nakagawa ng hindi tama the previous night. So dito makikita natin ang setting na si Job, una, hindi lamang siya matuwid sa kanyang sarili, nais niya na ang kanyang sambahayan ay matuwid din sa harapan ng Diyos. Subalit ang talatang 6 ay nagpapakita na ng hindi na sa kundi doon na sa langit. Ang tagpo na ang dyablo, ang Satanas ay napakita sa harapan ng Diyos ng mga araw. So, ibig sabihin, yung tagpong ito na pinapakita natin ngayon ay ito na yung tagpo doon sa langit na mismong ang dyablo o si Satanas dito ipinakita na ng author na si Moses. So, sa makatuwid, pumapasok na rito yung kaisipan ng dakilang tunggalian. Na ang dakilang tunggalian ay hindi nangyari dito sa lupa, nagpasimula sa lupa, kundi doon sa langit. Tama yun, Pastor. Kasi kung babaybayin natin, pupunta tayo sa aklat ng Apokalipsis at mamaya marahil ay mababasa natin na ang Lucifer, ang Diablo, si Satanas, nagsimulang maghimagsik doon sa langit na bayan. Pero alam po ninyo, napaka mapanganib kung pag-aaralan natin ang dakilang tunggalian mula doon sa Western mindset. Kasi aking tinitingnan sa aking mga pag-aaral kung paano pinapaliwanag ang dakilang tunggalian na hindi maunawaan ng marami na dahil kapag ang iyong gagamitin ay yung mindset ng mga ng Western, nalubos na na-impluensya nung tinatawag nating Greek philosophy, katulad rin niya ng kaisipan doon sa yung mga philosophical theology ng yung tinatawag na Platonic dualism na merong good at merong evil, sila yung magkasalungat. Pero may implikasyon na ang dalaway kumakatawan sa magkaparehong puwersa na ang pinakapangkahalatang isipan ay nakasentro sa Diyos o yung sinasabi nating theocentric at di pinapayagan ito ang dalawang pananaw sa mabuti at masama. Na ang Diyos ang sentro ng sanlibutan at si Satanas bilang nilalang ay subject sa kalooban ng Diyos. Kaya bagamat si Satanas ay nagrebelde sa Diyos, yun daw pong labanan ay hindi pwedeng sabihing tawaging equal, na katulad ng kaisipan ng iba. Na para bang tingnan mo siya, kahit anong mangyari, hindi mananalo ang dyablo sa Diyos sapagkat mas makapangyarihan ang Diyos sa kanila. So itong mga ganitong kaisipan, Pastor, ay meron kayo bang maibibigay na reaction sa mga ganyang mga philosophical na pag-aaral? Ayan, Pastor, sa aking personal na mga karanasan at pagbasa ng mga aklat ay aking mapapansin na pumapasok ang ganitong mga kaisipan. Unang-una, ang existence ng masama at ng mabuti ay parehong nagsimula na walang pinagsimulan. Yun ang concept na isang sinasabi nila. At kung walang pinagsimulan ng masama at ang mabuti, eh they coexist together. Aba, hindi tayo naniniwala doon, Pastor. Unang-una, nang lalangin ng Diyos, ang ating Diyos ay mabuting Diyos. Wala pong mabuti at masamang Diyos. Kasi, kagaya ni Marcion, represent niya ang Diyos ng lumang tipan na isang malupit at mabagsik na Diyos. Ang sa bagong tipan na isang maibiging Diyos. So, magkaiba yung Diyos na kanyang represent. Hindi po, iisa ang Diyos ng banal na kasulatan. Luma man o bagong tipan. Ito yung Diyos na manlalalang at mahal niya ang kanyang mga nilalang. At meron ultimong mga anghel na kanyang nilalang. Subalit merong isang naghimagsik at yung naghimagsik na iyon, kaya siya lumalaban sa Diyos dahil nais niya na maging kagaya ng Diyos. Kaya hindi mo pwedeng sabing imbalance yung laban. Hindi eh. Kasi ito assuming na kagaya din siya ng Diyos. So ang laban ay yung laban ng Diyos at assuming to be God. Ayan. So, ito'y napakagandang kaisipan na dapat nating pansinin sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos na
itong Satanas na inintroduce dito sa talatang 6, ito yung nilalang na nais niyang maging kagaya ng manlalalang. Ayan. Kaya nga, yung mga pinagpapala, alam nyo kasi nung naghimagsik na siya, pinalayas na siya sa langit, nawala na siya ng mga pribileyo at mga bagay na kanyang tinatangkilig doon. Kaya ang kanyang pinagbalingan, pastor, ang mga tao na ninalang ng Diyos dito sa lupa. Pagka ikaw ay pinagpapala, ayaw niya. Hindi natutuwa ang dyablo pag ikaw ay pinagpapala. Pag maganda ang iyong buhay, hindi. Ang nais niya, nagdurusa ka. Bakit? Pag nagdusa ka, ang nasasaktan, yung ating manlalalang. Ito yung concept at strategy ng dyablo sa kanyang pakikipaglaban. Kaya doon pumapasok yung sinasabi nating ang dyablo ay nagbibintang araw at gabi. Yan. Dahil sa nararanasan ng tao, nadadalhan niya ang tao ng mga mahigpit na karanasan ng pagdurusa, at kapag nagdurusa ang tao, ay kanyang bineblame ang Panginoon o kaya yung tao dahil sa kanyang pagtatapat sa Diyos. Ay hindi yan garantya para ikaw ay hindi mamuhay ng masaya. So ganyan ang kaaway. Ngayon, nakikita ko kaya ako nasabi yung ganong mga kaisipan kanina dahil napaka mapanganib isipin na ito ay may dalawang magkaparehong kapangyarihan. Ano ho? Nagiging magkapareho, pastor, tama yung iniisip nyo. Nagiging magkapareho dahil pinipilit ng kaaway na maging katulad rin siya ng Diyos. Tama yun. So sa kanyang pagsisikap ngayon, para bang, hindi ho ba parang meron siyang supernatural na kapangyarihan? Ay, pag sinabi nating supernatural, pastor, ito ay relative. Hindi po absolute dahil ang Diyos lang ang merong absolute na kapangyarihan. Pero nang lalangin siya, bahagi ng paglalang sa kanya bilang isang makapangyarihang anghel na meron talaga siyang kapangyarihan, pastor. Yan. Kaya nga, ito ang ating babantayan kasi kayang gayahin ni Satanas yung kapangyarihang idinidisplay ng Panginoon dahil relatively siya ay pinagkalooban ng ganong kapangyarihan nang siya'y lalangin. Ito'y galing din sa Diyos na ipinahiram din sa Kanya. Kaya napaka gandang masundan natin, masubaybayan natin itong mahalagang issue na pinag-uusapan natin. At ano ho pa, pastor, yung mga magagamit natin sa banal na kasulatan upang atin hong ipahayag na ito hong labanan na nangyayari dito sa lupa na ang masama ay mayroong supernatural sa kapangyarihan. Ayan, pastor, papansinin natin na ang dyablo sa ating pagkaintindi ay isang literal at personal na nilalang ng Diyos. Hindi ito myth o concept lang na parang it's a force. Yan. Kasi pagka pumunta kayo sa Freudian concept ngayon ng devil, ito ay invention lamang dito. Ang evil ngayon at ang dyablo sa kanila ay parang maling kondisyon ng kinalalagyan mo. Yan ngayon ang trust ng karamihang nagtuturo tungkol dito. Pero sa atin, hindi lang ito psychological state of evil. Kaya ka nakakagawa ng masama na mayroong nang-i-impluwensya tayo. Kundi meron talagang literal na nilalang na ang pangalan ay Satanas at siya'y nilalang at pinagkalooban ng kapangyarihan ng Diyos nang siya'y naroroon sa lupa. Ito'y nais nating linawin, pastor. So there is a literal being. Yan. Hindi lang siya puwersa o insinuation or psychological condition. Hindi yon, pastor. Pero siya po ay galing sa pagiging anghel. Ayan. Tingnan natin ang pinagsimulan nitong Isaiah Kapitulo 14, pastor. Ang talata ay 12 hanggang 14. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga lapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Narito, pastor, ang isang pagsasalarawan doon sa anghel na yon. Bagamat dito, mapapansin ninyo na ang concept ng isang hari sa lumang tipan ay kinuha yung hari ng Tiro. Mapapansin ninyo na ito'y description ng isang nilalang. Siya isang nilalang, pastor, na inihulog mula sa langit. Ang sabi rito, ano't nahulog ka
mula sa langit. So, hindi pwedeng tao ang tinutukoy dito na yung hari lang na literal na hari ng Tiro doon sa Middle East. Hindi. Hindi naman nahulog galing sa langit yung hari. Hindi. Kundi ito'y pagsasalarawan ng isang nilalang na naghimagsik doon sa langit. At yung talatang 13 at 14, naroon yung mga kadahilanan kung bakit siya naghimagsik. Baybayin nga natin muli, isa-isa, Pastor. Yung kanyang mga ako, ay. Ayan. Yeah. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Ayan. So, ano ba ang langit? Ang langit ay yung kinalalagyan ng Diyos. Naroon yung mga anghel. Ang ibig sabihin, sasampa ka. Ang ibig sabihin, ikaw ay gusto mong magkaroon ng ascendancy sa paghahari doon. Next. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Ano yung mga bituin? Ito yung mga anghel. Kung pumunta ka sa Apokalipsis, yung mga bituin doon ay kumakatawan. So, ilalagay niya na para siya yung pinaka-leader sa kanila. Bagamat pareho lang silang mga nilalang na mga anghel. Next. At ako'y upo sa bundok ng kapisanan. Yan. Yung bundok ng kapisanan na yan ay yung concept ng kanilang pagsamba doon sa langit. Okay. Congregation. Next. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga lapaab. Yan. So, ang ibig sabihin, gusto niyang yung pinakamataas pang dako, yun ang kanya. At ito ang pinakamatindi sa lahat, ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Yan. Sino ba yung kataas-taasan dyan? Kundi ang ating Panginoong Diyos naman lalalang. Ito ang nais niyang mangyari. So, ito yung kanyang tumubo sa kanyang kaisipan at puso na chinerish niya ng kaunti-unti. Ito yung misteryo, Pastor, ng hiwaga ng iniquity na tinatawag ni Pablo. Na-develop ito ng unti-unti sa kanya at mismo siya, hindi niya maipaliwanag kung bakit meron siyang ganong damdamin at mithiin na maging kagaya ng kataas-taasan. Kaya isang napakahirap minsan maunawaan na itong nilalang ng Diyos na ito na kabilang sa mga anghel ay magkaroon ng tila supernatural na kapangyarihan. Na kapag kaho ating pag-aaralan, yung konsepto, yung tinukoy nyo kanina, ito'y literal na dyablo. Bakit ang konsepto ng literal na dyablo o kaya na Satanas at Mandaraya ay nagiging katanggap-tanggap sa ngayon? Ayan, Pastor. Nais kong inyong pansinin na yung kaisipan na itong dyablo ay personal at siya ay literal, ay kaunti ang naniniwala dito, Pastor. Ang mas pinaniniwalaan ngayon ay ito ay kondisyon ng ating lipunan o ng sanlibutan ating ginagalawan. So, hindi nila i-blame pagka mayroong mga na masama na sasabihin nila, environment, hindi yung being. Ito yung concept ngayon na ini-espouse ng karamihang mga nagtuturo ng saikolohiya at kung ano pang mga pag-aaral. Subalit ang Biblia ay dinidiin na ito'y literal at personal na kaaway na pwedeng lumapit at gumampi kagaya ng ang ating Panginoong Hesus ay narito sa lupa. Siya'y nakipagpunyagi kay Jesus sa ilang, sa kanyang nung siya ipinanganak at sa iba pang mga tagpo. Literal itong nagpapakita at gumagawa ng paraan para ihulog ang tao sa kasalanan. Kaya nga, alam ninyo yung advantage ng mga nagbabasa ng Biblia, ating naiintindihan na kapag tayo nagkamali, minsan may mga masasaksihan tayo, ay nagkasala. Kaya naman nagkasala yan kasi natokso ni Satanas. Di ba? May mga masamang mga bagay na nangyayari sa buhay natin, laging siya ang sinisisi natin dahil siya ang siyang umukit ng lahat ng kasamaan. At dahil sa bagay na ito, na minsan meron pa tayong maririnig, bakit siya lagi mong sinisisi? Ikaw naman ang nagpapasya. Pero ang totoo, siya ho ang pinagmula ng lahat ng bagay. Kung bakit ang tao ay nakagagawa ng masama. Subalit, laging nandoon yung paraan ng pagpili ng tao. Tama yun, Pastor. Yeah. Kaya nga, dito ho sa atin hong pinag-uusapan, napakahalaga ho ang mga puntos na sinasabi sa unang kapitulo ng Job. Dahil dito, Pastor, ay may papakita natin yung mga katibayan at katunayan na siyang mga nangyayari. Kaya tingnan po ninyo,
yung ano yung pang mga dapat nating idiin dito sa unang kapitulong ito. Dito sa Aklat ng Job, sa unang bahagi, Pastor, sa Kapitulo 1, ay maliwanag na ating maididiin ang tatlong bagay. Unang-una, ang ating sanlibutan does not exist in itself. Ito ay kabahagi ng mas malawak pang universo o mga nilalang na naapektuhan ng kasalanan. So, ang ating sanlibutan ay naapektuhan ng kasalanan. At ikalawa na nais kong inyong pansinin, ang buhay dito sa lupa ay konektado doon sa mga nangyayari doon sa langit. Hindi po tayo separate sa mga senaryo na nangyayari sa langit. At ang ikatlo na nais kong pansinin, there is a moral conflict. Merong isang paglalaban ng moralidad, ng tama at ng mabuti sa langit at naapektuhan din tayo dito sa lupa. So, there is an interrelated connection ng ating sanlibutan at ang langit na kinalalagyan ng Diyos at ng kanyang mga anghel. So, hindi natin pwedeng paghiwalayin. Meron yung hindi natin nakikita dito sa lupa, may mga nakikita tayo at ito'y interrelated, Pastor, dito sa balat ng lupa. At maraming mga talata sa banal na kasulatan na makikita natin yung tanging liwanag na may malaking kaugnayan sa ating mga pinag-uusapan. Katulad halimbawa nung Isaiah 14, 12, 14, yung Ezekiel, Kapitulo 28, talatang 12 hanggang 16. At gusto ko hong basahin itong mga talang ito. Anak ng tao, panaghuyan mo ang hari sa Tiro at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, iyong tinatakan ang kabuuan na puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan, ikaw ay nasa Eden na halamanan ng Diyos. Lahat na mahalagang bato ay iyong kasuotan. Ang sardio, ang topasyo at ang diamante, ang berilo, ang onyx at ang jaspe, ang zapiro, ang esmeralda at ang karbungko at ang ginto, ang pagkayari ng iyong pandireta at iyong mga plauta ay napasa iyo. Sa kaarawan na ikaw ay lalangin ay nangaghanda. Ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag kita na napat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhik, manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin, hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Dahil sa karamihan ng iyong kalakal ay kanilang pinuno ang gitna mo ng pagdadahas at ikaw ay nagkasala, kaya tinihagis kitang parang dumi mula sa bundok ng Diyos at ipinahamak kita o tumatakip na kerubim mula sa gitna ng mga batong mahalaga. Ang propeta Ezekiel, Pastor, ay sumulat ng isang description. Dinagdagan niya yung description na ibinigay ni Isaiah sa Kapitulo 14. At dito inalarawan niya at sinabi niya kung ano ang anyo nitong jablong ito o yung morning star na sinasabi ng banal na kasulatan na siya'y sakdal ng siya'y lalangin. Ang ibig sabihin, walang pagkukulang sa kanya. Subalit, anong sabi doon? Sa katalatang 15, nasumpungan ang kalikuan sa kanya. Dito, nagsimula yung kalikuan, yung hindi pagiging matuwid kay Satanas o yung diablo na doon naghimagsik sa langit na bayan, Pastor. Kaya nga, dito ay pinakikita ang isang labanan na naging konektado sa mga nangyayari dito po sa lupa. Ngayon, ang maselang konsepto po dito ay yung nakikita ko yung pundasyon o yung batas ng pag-ibig. Pag-ibig. So, dito ay dahil yung batas ng pag-ibig, ito yung pundasyon ng gobyerno ng ating Panginoong Diyos. Na idinidiin, katulad na sinabi ng propetisa ng Seventh-day Adventist Church na si Ellen G. White sa Patriarchs and Prophets, nang sabi niya, dahil hindi gusto ng Diyos ang pinilit na pagsunod, kaya't binigyan niya ng kalayaan ang kalooban, ang lahat ng kanyang nilikhang moral. Ganun man, merong isa na binaluktot ang kalayaan na pinagkaloob ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Nagsimula sa kanyang kasalanan na siya bilang kasunod ni Kristo ay masyadong pinarangalan ng Diyos at mas mataas na kapangyarihan at kalwalhatian kaysa sa ibang naninirahan doon sa langit. So kaya pumasok ho yung usapin ng
ng pagpili, yung pagpili ng kalayaan, yung freedom of choice, Ayan. yung malayang pagpili. Basic yan, Pastor, na ang Diyos ng pag-ibig ay Diyos na magbibigay ng pagpili. Kasi kung ilalalangin mo ang lahat ng iyong mga nilalang na sila ay kagaya ng mga robot, na kung ano yung gusto mo, yun ang kanilang gagawin, ay hindi ito magiging isang patas na paraan ng pamumuno sa buong sansinukob. So, God took the risk na ibinigay ang freedom of choice sa mga anghel at sa mga tao. Papansinin niyo yan, Pastor. Alam ba ng Diyos na pwedeng magkamali ang tao at ang mga anghel doon sa langit? Yes, kasi meron silang pagpili. The moment na binagyan mo ang isang nilalang ng pagpili, Pastor, at ibinigay mo ang option, doon pa lang sa pagbibigay ng option, may possibility na makagawa sila ng hindi tama. Pero dahil ang pag-ibig ay nagpaparaya at nagbibigay ng pagkakataon para sumunod ang nilalang sa kanyang manlalalang, sang-ayon sa kanyang personal na pagpili, binigay ng Diyos ang karapang ito at ang Diablo o si Satanas pinili ang humiwalay. At hindi sumunod sa banal na kalooban. Dahil sa kanyang pagnanais na maging kagaya ng Panginoong Diyos, mas pinili niya yung na siya parang tinalo ng kanyang sariling pagiging makasarili. Tinalo siya ng kanyang sariling kahinaan na nais siya maging katulad ng ating Diyos. So alam nyo, sa buhay natin, may mga pangyayari din na kapag may hinahangad tayo sa buhay, minsan yung kalayaan natin para piliin na sumunod sa kalooban ng Diyos ay nakukublihan noong pagpili natin sa gusto ng kaaway ng Diyos. May mga ganoong pangyayaring dumarating sa buhay natin na dapat ito ay babantayan po nating mainam. Dalhin natin palagi yung ating paraan ng pagpili doon sa pundasyon na nais ng Diyos na walang iba kundi yung pag-ibig sa Kanya. Pinag-uusapan ho natin dito, Pastor, ito ngang kapangyarihan ng ating Diyos laban sa kapangyarihan ng Diablo. Alam niyo yung pagka kayo pumupunta sa mga iglesia, laging natatanong yan yung kalayaan sa pagpili at ang ikalawa bakit hindi sinupil ng Diyos itong si Satanas upang sa ganon hindi na lumaganap ang kasalanan ng sanlibutan na siyang nagiging dahilan ng pagdurusa ng mga tao. May mga tamang paraan ng kaisipan na kung saan ay meron tayong magagawang mga katugunan sa ganong mga katanungan. Yan, Pastor, mas magandang liwanagin natin na nang bigyan ng pagpili ang Diyos ang kanyang mga nilalang, ang tao at ang mga anghel. Pansinin niyo, Pastor, na ang Diyos ay meron ng contingency plan. Yan. Hindi natin, God was not caught with his pants down, sabi nga ng iba. Kundi ang ibig sabihin, may panukala ang Diyos. At yung panukalang iyon ay tinatawag nating plano ng kaligtasan. Pastor. So, nang mag-epekto ang kasalanan sa buhay ng mga naghimagsik, okay, ang plano ng kaligtasan ay nag-epekto. Ano yon? Yung manlalalang na gumawa sa mga tao, kukunin niya ang lugar ng tao at siya ang mamamatay dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito yung plano ng kaligtasan. Now, papansinin niyo na bago yon sa pagkonseho ng Trinidad, sasabihin natin, the Council of Peace doon sa langit, sa aklat ng Zacarias, binanggit yun, na meron silang pinagpilian ng mga pagpili. Una, yung lalalangin nila, pag nagkasala, ay pupuksain at mag-create ng bago. Yung ba'y tama? Ang karakter ba ng Diyos will be justified? Napuksain niya na lamang yon? Ang sabi ay hindi yun ang tama. Yung ikalawa, pahintulutan niya ang tao na mag-suffer ng consequence na hindi na siya mamamatay, kundi mamumuhay ka na hanggang ikaw ay kamukha na ng mga iti na ating nakikita sa mga palabas, na wala kang kamatayan, na hanggang gumagapang ka na ikaw ay kalansay na dyan, pero buhay ka pa rin. Hindi rin yun tama na paraan ng pagtrato sa maghihimagsik at pagpiling mali. Ano ang tinanggap na panukala? Yung panukala na mananaog yung manlalalang. At sino yung manlalalang? Ang ating Panginoong Hesus. At kukunin ang lugar ng tao. Babayaran yon
para maibalik ang kanyang relasyon sa Diyos na nawala dahil sa kanyang paghihimagsik at pagsuway. So, doon gumawa itong tinatawag nating batas ng pag-ibig. Ito yung ipinakita sa atin ng Diyos na nangibabaw yung pag-ibig sa halip na puksain ang kaaway. Dahil magandang naintindihan natin ito sa ngayon sapagkat ipinakita sa atin ni Pastor Elioma na kung saan hindi nais ng Diyos na wasakin ang tao, ang kasalanan, na hindi makita kung ano talaga ang Diyos. At dahil sa kanyang ginawa doon sa pagsugo sa anak doon sa krus na siyang nabayubay para sa ating mga kasalanan, ipinahayag doon ang dakilang pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. So, ngayon, Pastor, paano natin ito iuugnay doon sa katunayan, doon sa katotohanan, doon sa malayang pagpili na siyang naging epekto sa pasimula pa lamang ng kasamaan? Ayan, sa 2 Tesalonica, Pastor, Kapitulo 2, ang talata ay 7 sa sulat ni Apostol Pablo. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. Yan. Ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Mula noon, Pastor. Opo. Paano gumagawa? Yung mga trahedyang nangyayari, sakuna, iba't ibang mga paraan ang ginagawa niya para maraming tao ang mapuksa at hindi mahanda sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ito yung ginagawa ng kaaway na nais niya na mas marami ang malipol at masira. Hindi mahanda sa kanyang muling pagbabalik. Ito yung kaaway na hindi pag-ibig ang kanyang ipinapanguna, kundi yung kanyang galit at puot at paghihimagsik. Kadiwas ito doon sa likas ng Diyos na bagamat tayo'y nagkasala, minahal pa rin niya tayo at inibig na kinakailangan siyang manaog dito at magkatawang tao at magdusa para ikaw at ako'y magkaroon ng pag-asa. So sa makatuwid, ang pagdating ng ating Panginoong Hesus sa lupa, ito ho yung nagdala ng katapusan ng dakilang tunggalian. Tama po yun. Dahil kung babasahin natin sa napakaraming mga sulat sa banal na kasulatan, ay pinapakita ang ginawa ng ating Panginoong Hesus na siyang naging dahilan na tapusin ang dakilang tunggalian. Subalit nararanasan pa rin natin ang pagdurusa, gayong 2,000 ng mahigit ang na taon ang nakalipas nang si Christ ay namatay sa krus. Ayan, Pastor, kasi pinahihintulutan pa yung kaaway na gawin yung hiwaga ng kasamaan ay ginagawa pa rin niya yung kaya. Pero isa sa mga araw na ito'y pipigilan na at bibigyan na ng wakas. Yeah. At dito po, mga ginigiliw naming mga kasamang nag-aaral, yun pong mga bagay na pinatunayan ng Panginoong Hesukristo tungkol kay Satanas, ito po ay pinagtibay doon sa cross, na kung saan, sinasabi doon, Pastor, kung sino talaga ang murderer, mamamatay tao. Oh. At ngayon, narito ngayon, ang tunay na katotohanan. At dito sinakdal niyang mainam yung sinasabi ng dyablo, yung bintang ng dyablo. Kaya mga ginigiliw, pinakita ng Panginoong Hesus ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan na kaya niya nagapiin itong si Satanas sa pamamagitan ng kamatayan din doon sa cross. Gaanong pag-ibig ang pinahayag sa atin ng Panginoon upang sabihin sa ating lahat na kaya nating managumpay sa daya ng kaaway, sa mga tukso na dumarating sa buhay natin. So kaya, ngayon, Pastor, bakit nais ng Diyos na maglingkod tayo sa Kanya mula doon sa pag-ibig na wala tayong hindi dahil doon sa takot? Ayan, napakaganda nun, Pastor. Yung ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Yan ang pagsasalarawan ng banal na kasulatan sa Kanya. At dahil siya ay Diyos ng pag-ibig, nais niya na ang Kanyang mga anak na maglilingkod sa Kanya ay gagawin ito na out of love also. Pati yung pagsunod sa kautusan. Paano yung, Pastor? Yung pagsunod natin sa kautusan, ito yung law of love. Yun din yung kautusan na ipinagkaloob niya sa mga tao. Kung susunod tayo, dapat sumunod tayo dahil siya yung nagligtas sa atin.
Ito'y bunga ng response natin sa Kanya na siya yung gumawa ng paraan para tayo magkaroon ng pag-asa na hindi tayo mananatili doon sa dusa at ng kamatayan, bagkos lilipat tayo doon sa dako ng buhay na walang hanggan. Yeah. Ito ang nais niya. Ayaw niya na pilitin ng tao na maglingkod sa Kanya. Yan. Kaya nga, bakit hindi pa niya automatic na lahat na lang, ligtas na lang? Hindi eh. Pipilitin ko ba na ikaw ay pumunta sa langit kung ayaw mong pumunta sa langit? Hindi. Pinapipili niya tayo kung saan niya tayo nais. So dito sa malaking tunggalian, ang pagpili ng tao ay napakahalaga kung saan siya magkakaroon ng buhay o ng kamatayan sa huling wakas ng kasaysayan ng ating sanlibutan. Taliwas ang sinasabi ni Satanas na kaya tayo sumusunod ay dahil sa natatakot lamang tayo sa Diyos. Na baka hindi tayo tumanggap ng mga iniisip nating mga pagpapala. Subalit dito sa ating pag-aaral, ipinakita ho sa atin na ang Diyos ay napakabuti. Mahal niya ang tao. Kung yung siya ay nagsugo ng kanyang anak, doon sa cross ay nagawa niya, how much more na sa araw-araw kapag tayo ay humaharap sa labanang ito, ay hindi niya tayo tutulungan kung may pagnanais tayo na tumalima sa Kanya. So narito sa atin, isipan ang labanan. So nakadepende sa ating kalayaan. Hindi tayo pipilitin ng Diyos na sundin natin siya, kundi tayo ang magpapasya, pero nandiyan ang patnubay ng banal na Espiritu na handang samahan tayo hanggang sa pagtatagumpay natin laban sa pagnanasa ng kaaway na magapi tayo. Kaya nga, isang napakagandang pagkakataon ang binibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon na maglingkod tayo na mayroong pag-ibig. Ipinakita dito sa kasaysayan ni Job kung paano niyang pinanghawakang matibay ang pananampalataya. Hindi siya nagapi ng kaaway, hindi siya natukso ng kaaway, kundi pinahayag niya ang tapat na pagtitiwala sa ating mahal na Diyos. So Pastor, ano pang mga bagay na gusto niyong ipahayag dito sa ating leksyon? Ang ating paksang tinatalakay, Pastor, ay ang malaking tunggalian. Pero tinitingnan natin ito sa pananaw ng aklat ng Job. At ang pananaw ng aklat ng Job ay sa pasimula, ang Diyos ay isang manlalalang na pinagpala ang kanyang lahat ng mga nilalang. Kasama si Job. Kasama tayong lahat. Wala pong pwedeng sabihin na hindi siya yung pinagpala ng Diyos. Lahat tayo, mula sa pasimula, ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos na tamasahin ang kalwalatian mula sa pasimula. Subalit dumating ang kaaway, naghimagsik ang kaaway, at tayong lahat ay naapektuhan dito. Pero, ang tao ay mayroong pagpili, Pastor. Ang pagpili niya sa kanyang kaisipan ang magdadala ng tamang lugar kung saan siya dadako, kung sa dyablo o sa Panginoong. Hindi natin pwedeng sisihin ang dyablo. Hindi rin natin pwedeng sisihin ang Diyos pag may mga nangyayari sa atin sapagkat pinapahintulutan niya ang mangyari ang mga bagay. Pero kinakailangan tayong magpasya sapagkat ang ating kapasyahan ang iginagalang ng Diyos kung saan natin nais dumako at sino ang ating nais panigan. At ang isa sa pinagpapasalamat ko sa ating mahal na Panginoong Diyos ay yung ibinigay niya sa atin ang lahat ng gabay, lahat ng payo upang tatalimahin natin siya. Upang hindi tayo magawang maakay ng kanyang kaaway na dyablo at naon ang ating kaaway na dyablo. Mga ginigiliw, ang temang pinag-usapan natin tungkol sa dakilang tunggalian. Dito po ay pinakilala mula pa sa pasimula ng aklat ni Job. Si Satanas ay naging tagapagbintang kay Job. At ang kanyang bintang, kaya naglilingkod si Job sa Diyos dahil siya'y pinagpapala ng ating Panginoong Diyos. Yung bintang na iyon, kapareho din ng bintang na nagsimula pa doon sa labanan doon sa langit. At naging dahilan ng pagkakasala ng tao na tinugunan ni Kristo doon sa cross. At ito'y tatapusin niya kapag nawasak na si Satanas. Kaya nga ang atin hong panawagan sa atin hong pag-aaral na ito, sana'y laging ang pagpili natin ay nasa panig ng ating Panginoong Diyos at doon tayo magtatagumpay at makakaranas ng isang buhay na puno ng kasayahan. Tayo po'y manalangin.
Dakila po naming Diyos, maraming salamat sa napakagandang pag-aaral na pinagkaloob niyo sa amin, na aming maunawaan ang malalim na kasaysayan ng dakilang tunggalian, na ngayon ay aming lubos na kailangan ang inyong patnubay, ang inyong kapangyarihan upang labanan ang kaaway na si Satanas, na hindi niya kami madala, kundi manatili kaming tapat na sumusunod sa inyong dakilang kalooban. Nawa sana, Panginoon, sa araw-araw, laging ang aming isipan ay maging maliwanag na kami ay sa inyong panig, upang kapag dumating na ang Panginoong Hesus, kami ay handang sumalubong sa Kanya at masaksihan namin kung paano niyang wawasakin si Satanas. Nawa sana, Panginoon, ang pag-aaral na ito ay mapanghawakan namin ang mga diwa na kailangan namin sa aming araw-araw na pamumuhay at maging pagpapala at ikalalakas namin habang namumuhay kami sa mundong ito. Ninasahan namin, Panginoon, na sa araw-araw tutulungan niyo kami na maluwalhati ang inyong dakilang pangalan. Pagpalain niyo ang lahat ng mga sumubaybay, ang gagawin din ang kanilang sa buong sambahayan. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli na namang natapos ang ating pangalawang serye ng pag-aaral na totoong napakaganda at paganda ng paganda sa mga susunod pang mga pag-aaral. Kaya nga't patuloy po namin kayong inanyayahan na huwag kayong bibitiw. Lagi nyo susubaybayan ang programang ito. At maraming salamat din kay Pastor Ilyoma na lagi nating nakakasama at doon sa lahat ng bumubuo ng Hope Channel. Ako po si Pastor Jose Zabat Jr. at si Pastor Ilyoma ay nagsasabing sumagana nawa ang inyong pamumuhay. Maraming salamat po.